Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede yung i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. Today is Sunday. Tomorrow it's gonna be my birthday. Uy, greet niyo ako kasi magto-26 na ako. My God, I am so old. Actually, I'm not that old, but then I'm in my late 20s. Isang malaking horror story ang adulting. Pagod na ako, ayoko na. Nasa late 20s pa lang ako, feeling ko 45 na ako kasi para ako nag-overtime sa buhay. Our story is from an anonymous member. Hi Ate Bebs, I am a silent listener po sa inyo. I'm sharing this story of my sister na naranasan niya just 3 months ago from her perspective. Hindi ko na po babanggitin ang name ng lugar at school ko para na din po sa reputation ng mga tao na makakasali sa story na ito. I am an education student, and as for my NSTP na required mong i-take sa first year ng college mo, I chose ROTC. Nag-apply ako for advanced ROTC, so kasali na ako sa COQC. Kumbaga, after ng training namin, magiging ROTC officers na kami. This haunting experience ko happened when we finally had our final training sa main campus ng school namin. Kasi usually, doon siya ginaganap. 1 month training siya and excited kaming lahat kasi after ng training na yon, we can finally be called officers. And so, dumating na nga yung araw na yon at maaga pa lang ay nasa school na kami. One of my seniors asked me to line my platoon members kasi pipila na para sumakay sa bus na sasakyan namin papunta sa main campus. Habang nagbibilang ako, napansin ko na may isang sumingit. Nagsobra na sila kasi ang total strength lang namin ay 36. At may isang sumingit, so nagsobra na. Madilim pa kasi nun kasi it was 4 AM ng madaling araw, kaya medyo hindi ko siya maaninag. Sinigawan ko yung last element kung sino yung sumingit sa likod pero sabi niya wala naman daw. Pero sure talaga ako na may nakita ako na sumingit doon sa hulihan. After mag-count off, pumasok na kami. Tumabi ako sa platoon leader namin sa pag-upo. Nang matapos kong ayusin ang gamit ko, ay bigla akong tinapik ng platoon leader at sinanyasan niya ako na maupo na. Nung makaupo na ako, bumulong siya sa akin. Nakita mo rin ba? Ako naman napaisip ako kung anong sinasabi niya. Tas inulit niya, nakita mo din ba yung lalaki kanina na sumingit? Bigla ko na naman naalala yung kanina at sinabi ko na, oo nakita ko ma'am. Bago umandar yung bus, tumayo yung platoon leader namin at sinabi sa mga cadet na mag-pray muna bago bang biyahe. Habang nagbabiyahe ay nakatulog ako at di ko na malaya na 3 hours na pala kaming nagbabiyahe. Pinikit ko ulit yung mata ko. At bigla may narinig ako sa mahinang boses. Buddy. Buddy kasi ang tawagan namin lalo na pag ROTC. So sumagot ako, sabi ko, ano yun buds? Pero walang sumagot. Dumilat ako pero lahat ng kasama ko sa bus ay tulog. Pati yung platoon leader namin. I brushed it off kasi baka pinagtitripan lang ako ng mga kabuddy ko. Kasi minsan pinagtitripan sila ng mga seniors tapos kung ano-ano ang mga pinapagawa. Nagising ako bigla nung tinapik ako ng senior ko kasi kakain daw muna sa may stopover. Lahat kami bumaba ng bus at nag-count off na naman. This time, sakto na siya. Habang kumakain kami, sinabihan ko yung kabuddy ko na nasa likuran ko, nakaupo doon sa bus. Ikaw ang ingay mo, kakatawag sa akin. Napatingin siya. Kasi di niya naman ako tinatawag kasi natutulog raw siya noon. After mga ilang minuto, may nagpaalam na buddy namin na babalik lang daw sa bus kasi kukuha ng pera. Hindi pa sila nagtatagal doon. May narinig na kami na sumigaw at galing yun sa bus namin. Kaya agad kaming kumaripas ng takbo papunta sa kanila nung nakita namin na tumatakbo din sila palabas at namumutla. Tinanong sila ng isang senior kung ano daw ba ang nangyari. Sabi nung isa may ibang tao raw sa bus. Habang kinukuha niya raw yung bag niya sa ilalim na part ng upuan, ay may nakita siya na paa pero binaliwala niya lang daw yon. Ngunit pag angat ng ulo niya, ay doon niya nakita ang isang lalaki nakaparehas ng damit sa amin. Naka-white na t-shirt, naka-botak na shorts,
at naka-combat shoes. Parang cadet lang din daw pero ang kaibahan lang ay ito ay namumutla at parang puro pasa ang katawan at ang mukha niya ay namamaga. Dumudugo ang ilong nito at pati na rin ang tenga. Bigla namang umakyat ang dalawang seniors namin upang i-check ang loob pero wala na silang nakita. After kumalma ng kasama namin na yon ay sa harap na siya pinaupo ng mga seniors namin. Ngayon pinakalma ang kabody namin at agad na namin tinapos ang pagkain. Isa na namang mahabang biyahe ang tinahak namin dahil sa sobrang layo ng main campus ng school namin. Halos total na 8 hours ang binyahe papunta doon. Nang makaabot na nga kami sa main campus ay agad na kami nagsibaba ng bus at kanya-kanyang dala ng gamit papunta sa quarters. Hinati ang grupo namin sa dalawa, babae at lalaki. Medyo maaga pa kami nakarating doon kaya pinag-form muna kami sa field at nag-conduct sila ng mass jogging. Halos mag-aalas 6 na nung matapos kami sa mga basic drills at isa-isa na kaming pinaligo at kakain na. Wala naman kaming naramdaman na kakaiba pero nagkamali kami. Halos patapos na maligo ang lahat ng kabody ko at ako na ang last. Kampante naman ako na naligo dahil narinig ko na may tao pa sa kabilang cubicle. Habang nagmamadali ako na maligo, biglang nagsalita ang tao na nasa kabilang banyo. "Buddy, pwede makahiram ng sabon mo?" Hindi naman ako nag-alinlangan na ipahiram sa kanya yung sabon ko. Nang iabot ko sa kanya, ay nahawakan kong bahagya ang kamay niya. Napakalamig nun. Akalain mo parang galing sa freezer na Coke. Sinabihan ko siya na mauuna na ako kasi baka maparusahan pa ako ng seniors namin. Paglabas ko pa lang ng banyo ay nakita ko na agad si Ma'am B, isa sa mga seniors ko. Agad niya akong sinigawan kasi halos 1 oras na daw nila akong inaantay na matapos maligo. Tawag sila ng tawag sa akin pero hindi raw ako sumasagot. Hindi na ako nakasalita sa sobrang gulat ko at tinanggap ko na lang ang parusa niya sa akin. Natawa pa nga ako kasi mapapasarap sana ang kain ko pero medyo minalas pa. After kumain ay pinatulog na kami. Ako naman ay nakatulala pa rin dahil sa nangyari sa akin sa banyo. Habang nagpapaantok ay nakarinig kami ng sigawan sa kabilang quarters sa mga lalaki. May isang body daw kasi kami na nag-sleep paralysis. Ayon daw sa mga kasama niya ay may sumasakal daw sa kanya na lalaki na naka-uniform ng BDA. Sinasabi raw nito na mamamatay daw kaming lahat. Pinalas na naman kami dahil ayaw naman nila maniwala sa amin. Kaya pinarusahan na naman kami. Medyo sumama ang loob namin sa kanila dahil gawa-gawa lang raw. Napaka-in denial nila. Dumating na sa point na naging marahas na ang lahat. 2 weeks na kami doon at halos araw-araw ay nakakaranas kami ng kababalaghan. Pero may isang pangyayari na naging sanhi upang maaga kaming umuwi sa lungsod. Isang madaling araw, nung nagroronda ang isang body namin, may nakita silang lalaki na nakatapat sa pader na malapit sa kahuyan. Sinita naman nila ito dahil akala nila ay tatakas para mag-take life. Ang take po pala sa amin ay meaning slacker at yung nagpupuslit ng pagkain at gumagamit ng phone. Pero nang lumingon ito ay nakita nila na namumutla ito at kamukha niya ang lalaki na nakita ng body namin sa bus. Agad naman sila nagsitakbuhan papunta sa quarters nila at tinawag ang mga seniors namin. Tinipon kaming lahat doon at walang ano-ano ay biglang namatay ang ilaw. Hindi kami nag-ingay at nang bumukas na ang ilaw ulit, doon na nagsimulang mangisay ang isang body namin. Para itong sinasapian. Kaya agad namang kumuha ang isa sa mga seniors ko ng rosary at nagsimulang magdasal. Pero tumatawa lang ang body namin. Halos lahat kami ay nagdadasal. Nakakalain mo na may pray over. Lumipas pa ang ilang minuto ay kumalma na ang lahat. Nagising na ang body namin na iyon. Lahat kami ay sama-sama na natulog sa isang room. Siksikan talaga. Hindi naman nagtagal ang isang senior naman namin ang nagsisisigaw sa takot. Lalaki ito. Kilala siyang matapang. Sabi niya ay nakita niya daw yung lalaki na nakalutang sa may kisame sa room. Sa oras na yon ay hindi na kami nakatulog. Kinabukasan ay nagligpit na kami ng mga gamit namin at pauwi na. Habang nasa biyahe kami ay may nakwento sa akin ng platoon leader namin ang isang pangyayari na pilit tinakpan ng school namin. Year 2008, ginanap ang parehas na training sa school na yon at may isang estudyante na namatay dahil sa bugbog ng mga seniors. Pinagtakpan niya ng school at sinabing dahil sa pagod lang sa training ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Ang mga nakitang mga pasa sa katawan nito ay nakuha lamang daw sa paggapang nila sa lupa at pag-akyat-akyat sa mga puno.
At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Ang daming mga balita na ganyan na ROTC students na bugbog sarado, ganun. Meron din mga nababalita yun nga namamatay because of abuse. Ipa-bless nyo na lang yung boss at saka yung pinuntahan nyo para at least matahimik na rin yung kaluluwa ng body na yon. It's sad kasi this is a real issue happening din in the Philippines. Yun nga ang mga ganyan. It's the same as mga parang fraternities, diba? May mga namamatay because of pambubugbog, because of abuse. Thankfully, may batas naman for that. I am just not sure about sa abuse when it comes to ROTC if may batas. Ayun. Tomorrow magba-birthday na ako, kaya greet nyo ako ha. I'll see you guys sa next upload. Bye-bye.